Napagod na ang kapatid na Chongyang ng maraming araw, hayaang ako na ang humawak sa usaping ito. Sa tingin ko ang dalawang nakatatandang kapatid ay medyo napagod na rin, hayaang ako na ang gumawa. Hindi, ang tatlong nakatatandang kapatid ay mas napagod kaysa sa akin. Ako ang pinakabata, ako dapat ang humawak sa manibela. Kasama ko si Hua Chongyang. Ang tatlong natitira ay mananatili upang bantayan ang lungsod ng disyerto sa Liang State. Kung makikita ninyo ang dalubhasa ng gentle edge na si Carol, maging ito man ay paghingi ng kapayapaan o pagmamakaawa, bitayin muna bago magulat. Sumusunod ang mga bawahan sa utos ng pinuno ng sekta. Kung gayon ang bawahang ito ay babalik at maghahanda. Hindi na kailangan. Ang ibig sabihin ng pinuno ng sekta. Aalis tayo agad. Masusunod. Evil Sky Pavilion, Silangang Pavilion. Pagkatapos ng 2 araw na pagpapahinga, ang kaisipan ni Lasho ay medyo nakabawi na, at ang pambihirang kapangyarihan ng banal na kasulatan ay nakabawi rin ng kaunti. Ding, 1,500 merit points na gantimpala. Si Yu Shangrong ba ulit ang kumikilos sa labas? O baka si Ming Xiyin? Sa hukuman ng kalooban ng langit, na isagawang patayin ni Ming Xiyin ang isang 5-leaf gamit ang 3-leaf na pagsanay. Ang pagpatay sa isang tao na may pagitan na 2 dahon, hindi paniniwalaan ni Lasho ito, malinaw na itinago ni Ming Xiyin ang kanyang lakas. Ano man ang mangyari, ang nakikinabang ay ang kanyang sarili, kaya wala siyang pakialam kung itinago man ito o hindi. Buksan ang interface ng sistema. Merit points, 100 at 2,300. Ang labanang ito ay nakakuha ng halos mahigit 60,000 merit points. Kumpara sa mga nakaraang halaga ng pagkuha, ito ay tunay na isang malaking kayamanan. Walang pagmamadali na bumili ng avatar, magbunot muna ng isang pangkat ng mga premyo. Salamat sa iyong pagtangkilik X10. Ang posibilidad na manalo ay tila nagiging mas kaunti at mas kaawa-awa, mas malala kaysa noong una. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, pinili ni Lasho na bilhin ang avatar na 100 Tribulation Insight. Ding, gumamit ng 100,000 merit points. Nakakuha ng avatar na 100 Tribulation Insight. Ding, ang paunang 100 Tribulation Insight na avatar ay direktang makapagbubukas ng isang dahon. Ang pagkakita sa mga puntos sa panel na mula sa mahigit 100,000 ay naging 1,800 na lamang sa isang pikit ng mata, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang laman. Biglang nagkaroon si Lasho ng isang nakatatakot na kaisipan, kung ang 7 dakilang sekta ay muling lulusab ng isa pang beses, gaano kaya iyon kaginhawa? Kung talagang pumunta sila, ano ang kanyang aasahan upang lumaban? Ngayon kahit ang pambihirang kapangyarihan ng banal na kasulatan ay hindi puno, kung magkaroon talaga ng labanan, tinataya niyang hindi man lang niya matatalo ang 8. Ang pagpapakita ng 9-leaf Golden Lotus na avatar sa harap ng 7 dakilang sekta. Bago maging sapat ang lakas, ang sinumang may kaunting utak ay hindi na muling mang-aasar sa Evil Sky Pavilion. Gamitin. Ang 100 Tribulation Insight na avatar ay nagbago bilang mga tuldok ng liwanag na tulad ng bituin, na lumiligid sa kanyang buong katawan. Napakabilis, sumama ito sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang isang dumadaluyong na kapangyarihan na pumasok sa kanyang sentro ng enerhiya at karagatan ng enerhiya. Sa paligid ng silangang pavilion, ang primal energy ay dumaloy, ang lahat sa Evil Sky Pavilion ay nakaramdam sa espesyal na pagkilos na ito. Ang Panginoon ng pavilion ay ganito lamang, ganito, at pagkatapos ay ganito. Bagaman ang matandang lalaking ito ay hindi ito nakita gamit ang aking sariling mga mata, narinig ko ang mga tunog ng labanan noong gabing iyon ng malinaw. Ang matandang lalaking ito ay naniniwala sa iyo. Matandang Pan, ano ang ibig mong sabihin na naniniwala ka sa akin? Ang bawat pangungusap na sinabi ko ay ang katotohanan, nang walang kaunting labis. Ikaw na matandang bagay, ang hindi mo pagkakita rito gamit ang iyong sariling mga mata, nakararamdam ka ba ng labis na panghihinayang? Sa katunayan, bago ito, sinabi na sa kanya ni Panzong ng higit sa 1 beses ang tungkol sa mga nakagugulat na tanawin at tunog noong gabing iyon. 9-leaf, sino ang ayaw makakita nito? Sayang lamang na siya ay nasa yugto ng pagpapagaling at hindi nasaksihan ang kagandahan ng 9-leaf.
Hindi naman siya pwedeng tumakbo na lamang sa silangang pavilion at hilingin kay Lusho na ipakita ito sa kanya. Ngayon ay tila ang katotohanan ng limitasyon sa haba ng buhay ay nabasag na. Para kay Leng na personal na makaranas ng kasaysayang ito, maituturing itong kapalaran ng tatlong buhay. Gayun din, ang matandang lalaking ito ay nag-akala noong una na sa buhay na ito, ang pagpapatuloy lamang ay sapat na. Hindi ko inasahan na makararanas ako ng usaping ito. Kawili-wili, kawili-wili. Habang nagsasalita ang dalawa, isang matinding pagkilos ang nagmula sa silangang pavilion. Sabay na napatingin sina Leng Luo at Panlit Ian. Ang Panginoon ng pavilion ay nag-aaral muli ng mga bagong taktika. Marahil ang tunay na pamamaraan ng Nine Leaf ay nasa mga kamay ng Panginoon ng pavilion. Pareho silang mga dalubhasa ng Eight Leaf. Ngayong ang Nine Leaf ay nasa harap na ng kanilang mga mata, paano sila hindi mababagabag? Ito ang 100 Tribulation Insight na avatar, ang natapakan sa ilalim ng paa ay ang Golden Lotus, wala lamang mga dahon. Bukod sa Golden Lotus, kung hindi ito susuriing mabuti, mukha itong isang napakababang antas na avatar. Susunod, ay ang pagbubukas ng mga dahon. Ang kasalukuyang pagsanay sa Nascent Divinity Tribulation Realm ay sapat na upang magbukas ng mga dahon. Nascent Divinity Tribulation Realm, magbubukas muli ng mga dahon. Hindi maaari. 10 leaf. Hindi, ito ang paggalaw ng 1 leaf. Hindi ako maloloko. Mabilis na umalis ang dalawa sa silangang pavilion. Isang biro, ang punong guro ay nakasanayan ng magsanay ng mag-isa. Ang pagpunta doon upang istorbohin siya sa oras na ito ay paghahanap ng kamatayan. Anong 1 leaf? Anong 100 Tribulation Insight? Ang lahat ay mga aw. Hindi dapat maloko. Hindi lamang si Zhu Honghong ang nag-isip nito, halos lahat sa itaas at ibaba ng Evil Sky Pavilion ay ganito ang pag-iisip. Ano man ang mangyari, matagal na silang nasanay rito, kahit na tumayo si Lusho sa harap nila at tawagin ang tunay na avatar, na nagsasabi sa kanila na ito ay tunay na Nascent Divinity 1 Leaf, walang mag-aalinlangan dito. Maaga sa kasunod na umaga. Mula ngayon, siya ay isang tunay na magsasanay ng Nascent Divinity Tribulation Realm 1 Leaf. Punong guro, nagbalik na ang ikaapat na nakatatandang kapatid. Papuntahin mo siya rito. Naglakad si Lusho palabas ng silangang pavilion na nakalagay ang mga kamay sa kanyang likod, nakatingin sa hadlang ng bundok ng Golden Court. Ang lahat ay karaniwan, mas malakas pa kaysa sa mga pinakamasayang panahon nito. Ang kapangyarihan ng Peak Trial Card ay nakatutuwa pa rin. Kung mayroon lamang siyang isa pa, ang alagad ay nagbibigay ng paggalang sa punong guro. Ang aking paghanga sa inyo ay tulad ng sapat na, marami ka nang nasabi. Ang alagad ay buong pusong nagpapasakop, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Binuksan ng punong guro ang 9 leaf ng malawak, sino ang hindi makukumbansi. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya sa buong araw, sa oras na ito na ginugol sa pag-iisip ng pambabala, mas mabuting pagbutihin na lamang ang kanyang pagsanay. Ang antas na ito ng pambabala ay talagang madaling gamaya ng masama sa pagsimangot ni Shi. Bakit noong ginawa ito ng 8th, hindi nasuklam ang punong guro? Saan ka nagpunta sa nakalipas na 2 araw? Mabilis na isinalaysay ni Ming Xiyin kung paano siya eksaktong nakapasok sa 7 dakilang sekta, kung paano niya sinundan si Feng Qinghe, at pinatay si Feng Qinghe. Pinatay mo si Feng Qinghe. Swerte, swerte. Sinunog ni Feng Qinghe ang kanyang karagatan ng enerhiya, nagpanggap na isang bangkay, at tinakpan ang kanyang sentro ng enerhiya at karagatan ng enerhiya, na gumagapang sa buong daan patungo sa kagubatan. Dahil ito sa malubhang pagkasugat sa kanya ng punong guro kaya nagtagumpay ang alagad. Ang sitwasyon ng labanan noong gabing iyon ay napakagulo, hindi katakataka na may ilang isdang nakatakas sa lambat. Inaasahan lamang na makatatakas si Feng Qinghe. Sa ilalim ng pakiramdam ng 9 leaf na avatar, ang anumang medyo malakas na paggalaw ng primal energy ay makukulong niya. Kailangang sabihin, ang Feng Qinghe na ito ay napakalinlang. Ikaapat na nakatatandang kapatid, paano mo siya sinundan? Katulad ng kanyang paraan, huwag mong alalahanin ang mga detalyeng iyon. Maganda ang ginawa mo. Maraming salamat sa papuri ng punong guro. Ang alagad ay may isa pang usapin na iuulat.
Pagkatapos mapatay ng alagad si Feng Qinghe, nakatagpo ako ng isang matandang babae. Ang matandang babaeng iyon ay kasabwat ni Feng Qinghe at nais niyang patayin ang alagad. Mabuti na lamang, ang alagad ay mabilis ang pag-iisip at binanggit ang inyong lumang pangalan, na labis niyang kinatakutan kaya hindi siya nang ahas na kumilos. Bagaman ang paglalarawan ni Ming Xiyin ay medyo labis, simula sa kanyang paglalarawan, ang matandang babaeng ito ay may kubo na katha, dalubhasa sa noble forceful energy, kasabwat ni Feng Qinghe, may hindi maabot na antas ng cultivation, at nakatira ng tahimik sa isang bangin. Ang seryeng ito ng mga katangian ay nagpaalala kay Lasho sa taong iyon. Ang nakatataas na anak ng langit na dating sikat sa Confucian sect, si Zuo Yushu. Sino si Zuo Yushu? Likas lamang na hindi mo siya kilala. Si Zuo Yushu ay isang dalubhasa sa cultivation ng Confucian sect na yumanig sa panahon 500 taon na ang nakalilipas. Siya rin ay itinuturing na may pinakamalaking posibilidad na maging unang babaeng banal sa panahon ng Great Yan. Gayunpaman, ang noble forceful energy ng Confucian sect ay isinasalin lamang sa mga kalalakihan at hindi sa mga kababaihan. Si Zuo Yushu ay may matinding pag-uugali, simula noon, nakipaghiwalay siya sa Confucian sect. Isinasalin sa mga kalalakihan at hindi sa mga kababaihan. Simula noong sinaunang panahon, ang mga sunod-sunod na dinastiya ay pinamunuan ang mundo gamit ang sibilyan at militar na pamamahala. Ang mga opisyal na paaralan ang naghawak ng edukasyon, ang mga ordinaryong pamilya ng mamamayan ay hanggang sa pagpapalakas lamang ng katawan ang magagawa. Kung swertihin, maaari silang makatuntong sa mystic enlightening at makapasok sa sense condensing. Upang makatuntong sa mas mataas, kailangan nilang sumali sa isang sekta, at unti-unting umakyat batay sa talento at pagsisikap. Para sa pagusbong at pagbagsak ng isang bansa, ang purong lakas ng militar ay malayo sa sapat, kaya itinatag ang mga opisyal na paaralan. Kaya lamang sa kasaysayan, ang mga opisyal na paaralan ay tumatanggap lamang ng mga lalaking alagad. Kung ang ilang anak na babae ng mga mayayamang pamilya ay nais maghanap ng edukasyon, makakahanap lamang sila ng mga pribadong guro. Kaya naman, sa paglaganap ng yang at pagbaba ng yin sa paglipas ng panahon, lumago ang Confucianism, at ang sibilyang pamamahala at militar ay naging tulad ng sa kasalukuyan. Ang mga ito ay hindi gaanong naiiba sa mga alaala sa isip ni Lasho, ngunit hindi niya inasahan na sa mundong ito ay medyo kapareho ng sinaunang panahon sa lupa. Maliban na lamang na, kumpara sa lupa, ang Great Yan ay hindi nahulog sa pagkiling sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa cultivation, maraming sekta ang nagpapahalaga rin sa mga babaeng alagad. Iyon ay talagang nakatatawa. 500 taon na ang nakalilipas, si Zuo Yushu ay isang dalubhasa sa noble forceful energy. Pagkatapos makipaghiwalay sa Confucian sect, pumasok siya sa tahimik na pamumuhay. Sino ang nakakaalam kung ano ang nangyari? Sa mga salita ni Leng Luo, tila hinahangaan niya ang ganoong dalubhasa. Maghintay hanggang sa dumating siya at magtanong, hindi ba natin malalaman? Nais niyang pumunta sa Evil Sky Pavilion. Nais niyang ipagtanggol ang pinuno ng Jiankang School na si Feng Qinghe. Kung noong nakaraang panahon, ang pagnanais ni Zuo Yushu na ipagtanggol si Feng Qinghe ay maaaring magdulot ng pag-aalala kay Leng Luo para sa Panginoon ng Pavilion. Ngunit ngayon, ang Panginoon ng Pavilion ay isa ng dalubhasang Nine Leaf, anong pagtatanggol ang magagawa niya? Masyadong mataas ang pagtingin sa sariling kakayahan. Ang usaping ito ay isinantibi muna. Nakatatandang Leng, ano ang usapin? Nais humingi ni Leng ng payo sa Panginoon ng Pavilion tungkol sa pamamaraan ng Nine Leaf. Dumating din ang pagkakataon sa huli. Nais mong sumubok patungo sa Nine Leaf. Ang pinto ay nasa harap na, kung hindi ko ito itutulak upang tumingin, ito ay magiging isang malaking panghihinayang sa buhay. Sa kasalukuyan, may dalawang uri ng pamamaraan ng cultivation sa Nine Leaf na kumakalat sa mundo ng cultivation. Ang una, putulin ang golden lotus at magbukas muli ng mga dahon. Ang pamamaraang ito ay maaari. Itinaas ni Leng Luo ang kanyang ulo at tumingin kay Lasho. Sa oras na ito habang nagtatanong siya ng mga balita sa labas, alam din niya na marami ring cultivator na nagputol ng kanilang golden lotus ang nakaligtas, ngunit wala pa siyang naririnig na sinuman na matagumpay na nakapagbukas ng mga dahon. Kapag nakapagbukas na ng mga dahon, nangangahulugan ito na ang mga hinaharap na pamamaraan ng cultivation ay tuluyang magbabago.
Paano makasisiguro na ang pamamaraang ito ay maaari? Kapag tumuntong sa nascent divinity tribulation realm, piliin huwag magbuo ng Golden Lotus. Ang dalawang pamamaraang ito ay parehong maaaring maging landas ng cultivation upang makapasok sa Nine Leaf. Ang mga hindi pa nakapapasok sa nascent divinity ay maaaring pumili sa pangalawang landas, ang mga nakapasok na sa nascent divinity ay makapipili sa unang landas. Pinili ba ng Panginoon ng Pavilion ang unang pamamaraan? Kayo ay mayroon ng Golden Lotus, magagamit nyo lamang ang unang pamamaraan. Nangangahulugan iyon na ang pamamaraan ng pagputol sa Golden Lotus. Ang problema ay, paano makasisiguro sa kaligtasan? Pakiusap, Panginoon ng Pavilion, magbigay ng patnubay.